Napakaraming taong nahihirapan para maabot ang salitang success o tinatawag na maging successful sa buhay. Kasi hindi nila kayang mangarap ng malaki o mag-think big. Lagi na lang sinasabi na okay na ito, okay na yan. O di kaya ay minamaliit ang sariling kakayahan. Gusto kong sabihin sa inyo na ang unang step para maayos ang buhay nyo ay kung paano ka mag-isip at kung ano ang nasa mindset mo. Kaya naman sa video na ito, malalaman mo ang mga ilang aral patungkol sa kung paano mag-iisip ng malaki o think big. Ang mga aral na ito ay malaking naitulong sa akin, kaya masigurado ako na malaking maitulong ito sa inyo. Pero bago po yan, maraming salamat po ulit at naparito ka sa video ko. At nasisigurado ko sa iyo na maraming aral sa buhay na matutunan mo dito. Kaya kung ready ka na, let's go! Number 1, maayos na pagtingin sa sarili. Ang lahat ay nag-uumpisa sa iyong sarili. Kung ano ang tingin mo sa sarili mo, yun din ang maibibigay mo sa iba. Kaya ganun din ang tingin nila sa iyo. Kaya kung palagi mong minamaliit ang sarili mo, malaki ang chance na mamalitin ka din ng ibang tao. Kaya naman baguhin mo yung mga mali o mga negatibong bagay na iniisip mo sa iyong sarili. Kaya kailangan mong magtiwala sa iyong kakayahan, talino mo, galing, talento at iba pa. Kumbaga, wag mo isipin na yung sarili mo o pakiramdam mo kulang ka na hindi mo kaya. Dahil yan ang nakatatak sa utak mo hanggang sa makasanayan mo na yan at tuluyan nang hindi uusad ang buhay mo. At para maiwasan ang maling pananaw sa sarili mo, kailangan palagi kang mag-isip ng mga positibong bagay. Huwag mo munang balik-balikan pa ang mga malulungkot o masasamang pangyayari sa buhay mo. Magpasalamat ka pa rin sa mga blessings na dumating sa buhay mo kahit papaano. Tapos ipagpasalamat mo na rin kahit yung mga maliliit na progress na naaabot mo. Number 2, huwag puro dahilan. Isang dahilan din ito kaya ang tao hindi din nagtatagumpay sa buhay dahil ang dami-dami nilang palusot, mga dahilan para makaiwas gawin ng isang bagay. Kaya kailangan mo talagang tanggalin ang pag-uugali na palagi ka na lang may palusot o may dahilan. At mag-focus ka sa mga bagay na may maitulong sa iyo para magtagumpay ka. Minsan maririnig mo ang mga excuses na ito na sinasabi nila matanda na ako, bata pa ako, hindi ko kaya yan. At kung ano-ano pang palusot o dahilan. At yung iba naman madalas sinasabi na masyado akong malas sa buhay. Ang mga common excuses na ito hindi naman talaga totoo. Hindi naman talaga nagdidepende sa edad kung gusto mo talagang magtagumpay sa buhay. May mga tao naman na nag-uumpisa na late na sa pagbibusiness pero nagtagumpay naman sila. At meron din namang mga nag-uumpisa mag-business na mga bata pa pero naging okay din naman sila. Ang pinakamagandang gawin mo lang dito, mag-focus ka sa mga bagay na yung kaya mo. At siyempre kahit papano, magpasalamat ka na rin na okay din ngayon ang kalusugan mo. Isang malaking advantage kasi ito para magawa mo ang mga bagay na gusto mo at makakatulong para umunlad pa ang buhay mo. Number 3, magtiwala ka sa sarili mo na kaya mong magtagumpay. Isang malagang parte ito para magtagumpay ka sa buhay. Ang magtiwala sa iyong sarili kasi ikaw talaga mismo ang unang magtitiwala sa kakayahan o sa sarili mo. Kapag iniisip mo na kaya mo talagang gawin ang isang bagay, tinutulungan nito ang utak mo para mag-isip ka pa ng paraan para magawa mo ang isang bagay. Kaya palaging sinasabi na magtiwala ka lang kasi susunod na lang dito yung mga pamamaraan kung paano ito gawin. Siguro naman napapansin mo na rin ito sa buhay mo na yung isang bagay na hindi mo alam ang gagawin pero bandang huli nagawan mo rin naman ang paraan o solusyon. Kaya ito ang resulta dahil naniniwala ka na kaya mo talagang gawin. Kaya nga may kasabihan na kung gusto mo talaga may paraan, kung ayaw marami talagang dahilan. Kaya simula ngayon, iwasan mo na yung palaging pag-iisip na hindi mo kaya. Na mabibigo ka o di kaya nagdududa ka. Kasi kung ganito ang laging nasa isip mo, posibleng ito lang talaga ang mangyayari sa iyo. Number 4, dapat labanan mo ang takot. Sa buhay natin, ang number 1 na kalaban mo sa pag-abot ng mga tagumpay ay ang takot. Takot kang mag-fail, takot kang malugi, takot kang makipag-usap sa ibang tao, takot kang harapin ang mga problema mo, at iba pa. Ang paraan lang para malabanan ang mga ito ay ang pagkakaroon mo ng kumpiyansa sa sarili. Oo, normal lang naman yung nakakaramdam tayo ng takot. Lahat naman ng tao meron ito. Kahit pa nga yung mga taong nagtagumpay na. So dapat kailangan mo talagang malaban nito. Wala naman sigurong pinanganak na may kumpiyansa o confident na kagad sa sarili. Ang confident kasi ay nadidevelop ito o napapractice. Isa pang paraan para malabanan ang takot ay ang pagkilos.
Pero bago ka kumilos, kailangan magkaroon ka muna ng confidence sa sarili. Ang pinakamaganda mong gawin ay harapin ang mga takot mo. Kung natatakot ka makipag-usap sa iba, bakit hindi mo subukang gawin ito? Kahit yung small talk lang muna para mahasa ang confidence mo. Kaya iwasan mo talaga maging alipin sa takot at dinidili mo pa ang mga dapat mong gawin dahil dito. Kaya kung may maisip kang gawin, gawin mo na kagad. Huwag kang matakot dahil ang takot ay nasa isip mo lamang. Number 5, gamitin ang utak para mag-save ng good info. Mahalagang ma-practice mo ang iyong utak sa pagtanggap ng mga mahalaga at mga tamang impormasyon. Ang ibig ko sabihin dito, may mga impormasyon talaga na dapat hindi mo ina-absorb. Lalo na kung puro usapang chismis lang yan. Or ibang nonsense talaga na bagay na hindi makatulong sa buhay mo. Kasi kung matuto na ang utak mo sa pag-iisip ng mga magagandang bagay, kaya na nitong maglikha ng mga magagandang idea na pwede mong gawing negosyo. Tingnan mo ang nakaisip ng angkas o ibang negosyo dahil galing din naman yan sa mga creative thinking. Tapos ginawa ng mga nakaisip kaya naging successful sila na negosyante. Number 6, ugaliin na maging action kaagad. Tulad ng nasabi ko, kayang-kaya labanan ang takot mo ng pagkilos. Kung takot ka sa ganito o sa kahit anong bagay, bakit hindi mo na lang harapin? Kaya mas nakabubuti na iwasan mo yung paghihintay na magiging perfect ang lahat bago ka kumilos. Ang mga taong nagtatagumpay sa buhay o mga taong nakukuha yung mga gusto nila, ito yung mga taong action kaagad. Hindi na nila kailangan na pagsabihan pa para kumilos. Kailangan ikaw mismo ang mag-initiate. Hindi na kailangan na may magmumotivate pa. Gusto kong malaman mo na ngayon talaga ang tamang panahon para kumilos. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi next week, o di kaya hindi next year. Baka kasi sa kakapapaliban mo, hindi mo na talaga ito magagawa kailanman. Number 7, huwag matakot mabigo dahil susi ito ng tagumpay. Gamitin mo ang kabiguan para magtagumpay ka. Gusto ko malaman mo na ang lahat ng mga taong tinitingala mo na naging successful at yumaman ay sigurado ako na dumaan din yan sa mga kabiguan at matinding problema. Hindi lang kasi sila nagdadrama o nag-i-stay sa ganong pagkatalo kasi hindi yon ang importante. Ang importante ay yung paano ka nakabangon mula sa pagkadapa mo. Kahit pa sa napakasamang pangyayari o sitwasyon na nangyayari sa iyo, kadalasan ang kabiguan ay nasa isip lamang. Kapag ito ang palagi mong inisip, malamang matatalo ka. At hindi lang yan, gusto kong ilagay mo sa isipan mo na ang kabiguan ay hindi ito katapusan ng pinagsisikapan mo. Ang kabiguan ay isang parte lamang na isang proseso patungo sa iyong tagumpay. Maraming salamat po ulit. Dito na natin tatapusin ang ating napakagandang usapan. At siyempre hangad ko rin ang iyong tagumpay. Paalam.